So guys, sasabihin ko na sa inyo ang aking sikreto ng aking bagoong alamang na binibinta po natin sa Shopee na talaga namang mabinta kahit papaano. Mabinta na rin siya. Siyempre nag-uumpisa pa lang tayo kaya medyo di pa siya ganun kalakas. Ayan, una-una meron po tayong 10 kilong bagoong alamang. Ang pinakauna po natin gawin rito ay kailangan nating linisan. Tanggalan po natin yung kanyang mga dumi-dumi dahil siguradong mayroon po yan. At una-una yung bagoong po na gagamitin natin yung pinaka first class mga idol. So ayan ang ginawa natin. Minarinate muna natin, binabad muna natin siya sa suka, tsaka natin ilagay sa strainer. Ayan, halo-haloin lang natin. Pagka nahalo na, ilagay natin sa strainer para tumulo po yung suka at saka yung katas ng bagoong. Ayan, halo-haloin lang natin. Pagkatapos naman po natin patuloy sa strainer, pakuluan naman natin siya ng suka ulit mga kabarangay. Ayan, kagaya yan. Siyempre, kailangan po malinis na ang ating bagoong. Pakuluan po natin siya ng kailangan na hanggang siya ay matuyo. Gaya yan, ayan yung asin, nakikita nyo, nasa ilalim po yung asin. Yung tuyo na po siya, wala na pong tubig, wala na pong suka, dahil natuyo na po siya, dahil sinalang po natin siya sa apoy hanggang sa matuyo. So una-una ang gamit natin rito mantika para talagang malasang ating bagoong. Gumamit tayo ng mantika at dito na rin natin pinirito ang ating bagnet. Siyempre para ando na rin yung lasa ng ating bagoong pag yan po ay ating ginisa mamaya. So ayan, dito po natin ginisa at niluto ang ating bagnet mga idol na ihahalo rin naman natin sa bagoong. Hindi pwede. Kaya na meron nga pala tayong backpat. Una-una yun po ang ginisa natin. Siyempre para malasa, masarap ang ating bagoong. Yung backpat po, lutuin po muna natin na maayos. Backpat po yun po yung medyo batok ng baboy, taba-taba na giniling po at saka natin ginisa crispy at kasama po nung bawang. Ayan, ganito po ang ating sikreto mga idol. At sigurado po yun na po, binigay ko na po sa inyo ang tamang sikreto. Malay mo at gusto nyo rin pong magnegosyo. Ang bagoong naaabot po na kahit po 6 months na hindi po nasisira. Sureball po yan mga idol, hanggang 1 year pa nga hindi basta-basta nasisira ang ating bagoong. Kaya pagkatapos po natin magisa ang ating bawang, maraming bawang at ang ating bakpat, nilagay na po natin ang ating 10 kilong bagoong alamang at may kasama pong asukal mga idol, syempre pampalasa. So bahala na po kayo magdagdag ng pampalasa. Gusto nyo maglagay ng magic sarap, bitsin. So ang nilagay ko nga pala rito na asukal sa 10 kilo ay nasa 3 kilong brown sugar mga idol. Syempre ayan at luto na po ang ating bagoong. Madali na lang po siyang lutuin pagka yan po ay pinatuyo na po natin sa suka. Ayan kagaya yan. So ayan, una-una naglagay tayo rito ng bagnet, tapos bagoong, bagnet, tapos bagnet ulit sa unahan. Ayan kagaya yan mga idol. Kaya kailangan po medyo lutang po sa mantika ang ating bagoong para isa po yan sa mga paraan para hindi basta nasisira ang ating bagoong. Pero hindi po natin ilalagay yung mantika sa bote. So ayan na, nagsarado na po, nag-sealed na po tayo ng ating bagoong. So pag wala po tayong sealer mga idol, yung vacuum sealer, ituwad po natin ang ating bagoong para po sa paraan na matanggal po ang kanyang hangin sa loob. So ay naglagay na po tayo ng ating product, pangalan ng ating product, ang ating sticker. Salintado ako pag itikmo ko na ito. Ito pa ingay boy. Ano tayo, nag-vlog tayo. At syempre yung ating seal, yung ating sealer na ibig sabihin bagong-bago ang ating nabibili. Bagong ayan, gamit po ang ating heat gun na lahat po yan ay nabibili sa Shopee. So yan, tapos na po at nakikita nyo po, binigay ko na po sa inyo ang diskarte step by step ng ating binibintang bagoong sa Shopee at sa Lazada mga idol. Okay? At maraming salamat muli sa inyong lahat.